What happened? What happened? Yeah, it's part of it. Show's about to start. At para mapaniwala natin ng lahat na patay na kayo, Miss V. Pampabagal ng heartbeat. Para maniwala silang patay na talaga kayo. Gaya po nung napag-usapan natin. Alam niyo na ang gagawin niyo. Oh my God, am I really gonna be doing this? Gusto niyo po ba mag-back out? Of course not. Iniisip ko lang kung bakit hindi ko sinumbong sa pulis ang hayop kong asawa. Because you've always loved drama, Miss V. You know me so very well. Well, enjoy your quick visit to the afterlife. Aabangan po namin ang pagbabalik ninyo. May we request everyone to please proceed to the gazebo for the unveiling of Miss Velma's newest baby. Enjoy! Shall we? Son, I'm here. I don't understand, boy. Bakit si Velma? Bakit hindi nila ako yung pinatay nila? Hindi ko... Nagpapayat kung sino man ang gumawa nito. I'm gonna have to release a statement about him. I'm gonna need your help. I'm gonna set up a press conference before the sun rises. Okay? Good day mga ka-beauty. Today we are mourning the loss of an icon. It is a sad day for the beauty industry. Miss Velma Imperial, the Queen is dead. Hindi lang CEO si Miss Velma. She was a mother to us. And we're very heartbroken about this. Our hearts go to the bereaved family. Condolences po. Moment of silence muna tayo, Besh. Sir Eddie, si Miss Velma na po ito. Nakauwi na po siya sa inyo. Cremated. Agad-agad? Yan na po yung papeles at mga huling habilin ni Miss Velma. Nandiyan na rin po yung explanation kung bakit cremated po siya agad.
I guess your wife decided a long time ago not to entrust you with the final days of her life. What? Why? Pag nakakulong na si Eddie, tsaka ka na lang uli magpakita sa publiko. Thank you for all that you do. I mean it. I mean, this temporary shelter is so much better kaysa makasama ko yung walang hiya kong asawa. Paano nyo nga ba ginawa yun? Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ba siya nagduda? Criselda showed him a fake medical and death certificate. A fake last will and testament ko, saying that I authorized the doctor that in any case of death, pwede siya mag-issue ng medical certificate kaagad. Na pwede ako i-cremate ASAP, na wala nang burol pa. And I knew Eddie would believe it because he knows that I don't like people looking at my face na wala akong control sa itsura ko. So, pinadala sa kanya ang abo mo? Yes. As a reminder na hindi ako kayang banggain. That I am a phoenix that will rise from my own ashes. Like literally. Ma'am Belma, kailangan niyo makita to. I love my wife. She's my lifeline. Ngayon na wala na siya, parang na rin akong namatay. Sana ako na lang yung nawala. Sinungaling ka. Sana ikaw na lang ang totoong namatay. Han, nasaan ka man? I love you. We ask for your understanding as we take time to grieve in private. Can you believe this guy? Patawarin mo ako. Alam mo, maintindihan ko yung nagbabago buhay. Hindi rin ako. Kagaling ka because we will start over. Sana lang, anak. Meron pa tayong oras. Babalik ako. Emma. When I go to jail, can you make sure na makalabas ako agad-agad? Akong bahala sa'yo, Shari. Really na rin, I really cannot stay there for long. I have other things in my life that needs my full attention. Naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala, saglit lang to. Makakalaya ka rin. Ayun na rin. Babalik ko naman sa'yo. Maipapalik pa ng pagmamakaawa mo ang nanay ko. Naiintindihan ko yung nararating. Naiintindihan mo! Hindi mo naiintindihan! Hindi mo naiintindihan! Oo, namatayan ka. Biktima yung ate mo ng krimen. Pero hindi tayo parehas. Kasi kasama mo yung ate mo na namatay siya. Nakita mo.
Pero ako, wala ako sa tabi ng nanay ko, Doreen. Wala ako sa tabi niya, Doreen. Wala ako sa tabi niya dahil sa'yo! Tama ka, Shari. Hindi tayo pareho. Pero wag mong maliitin ang pinagdaanan ko. Oo, nandun ako. Nandun ako nung namatay yung kapatid ko. Alam mo ba, kung anong pakiramdam na makitang ganun mamatay yung kapatid mo, naiintindihan mo ba kung ganun kasakit sa akin yun? Minsan na inihiling ko, sana di na lang ako napunta doon eh. Sana wala na lang ako doon, sana hindi ko na lang nakita. Kasi hanggang ngayon, hindi ako makatulog. Kasi yun yung iniisip ko. Habang buhay kong dadalhin yun sa utak at puso ko. Just so they keep your promise. Doreen, promise ka. Dahil hindi mo tinapad yun, I couldn't keep mine. Doreen, nangako mo sa nanay ko.